Kaya nakapasa na tayo sa immigration, connected na sa eSIM at nandito na tayo sa Vietnam. Pero ang tanong, overrated ba o sulit talaga ang sikat na egg coffee? So anong itsura ng budget hotel sa loob ng Old Quarter? At gaano ba kalapit yung trend sa Train Street? So sa video na to, ito ang mga papakita ko sa inyo. So first stop, yung hotel namin. So we booked Memory Legends Hotel via Agoda. Ang laking advantage niya kasi nasa loob mismo siya ng Old Quarter. Kaya walking distance lang ang mga kainan at tourist spots. Pero honestly, sa picture mukha siyang brand new at maluwag. Pero sa personal, may mga nagbago na. Medyo masikip yung daan papuntang room. Pagkalabas sa elevator, nilagyan nila ng spa corner, yung lobby. Yung CR namin, may part ng kisame sa CR na bukas. Tapos medyo sira yung shower. Pero kung practical traveler ka at kailangan mo lang ng maayos na higaan at aircon panglaban sa init, pwede na rin for budget travelers. So first night namin, lumabas kami para kumain. Dito namin na-realize na legit pala ang language barrier. So yung nag-assist sa amin hindi marunong mag-English. Kaya mano-mano at kailangan talaga ng Google Translate app. So kumain kami ng pigeon at fried rice. Pero ang pinaka-winner, yung mangga nila. Napabili pa kami ulit bago umalis. Kinabukasan, nag-start ang day namin sa paghanap ng kape. Siyempre, trinay namin ang sikat na egg coffee. Nung una, skeptical ako pero surprise kami sa sarap. So, hindi siya sobrang dami pero lasang-lasa mo talaga yung coffee at creaminess niya. So, habang naglalakad sa Old Quarter, bumili rin kami ng banh mi. So, not bad para sa akin pero pro tip, kung hate nyo ang cilantro, sabihin nyo agad. So, yung mga kasama ko ay hindi nila nakain yung kanila dahil hindi nila bet ang lasa ng cilantro. I mean, nakain nila yung ibang part pero yung cilantro hindi. So, after kumain, naglakad kami papuntang GP Travel Agency para i-book yung Sapa trip namin. So, ang original plan namin ay ang sleeper cabin bus. Pero dahil nasaktuhan na holiday sa Vietnam, fully booked na. Ang sinuggest nila sa amin, mag-train. So, in the end, mas naging okay pa pala siya. At ipapakita ko sa inyo mamaya kung bakit. Since kasama sa itinerary namin ang hop-on, hop-off bus, hinanap namin kung saan bibili ng ticket. Nakita din namin, malapit sa lake. So, sumakay kami ng bumili kami ng ticket and then sumakay kami ng electric vehicle papunta sa main terminal. Pag-akyat sa bus, binigyan kami ng headset para sa English audio tour at yung traditional Vietnamese cone hat para proteksyon sa init. So sobrang ganda ng view sa taas kahit medyo mainit. Makikita mo talaga yung structures at vibe ng buong Hanoi. So after ng tour namin, nakahanap kami ng restaurant na kasama sa Michelin Guide para itry ang authentic pho. So, ito yung unang beses kong makatikim ng authentic pho sa Vietnam. Super sarap ng sabaw at beef. So, perfect, pampawi ng energy. Pagkatapos kumain, naglakad kami papunta sa famous Train Street. Nag-order kami ng ice cream at fries habang naghihintay. So guys, totoo pala yung kaba dito. Pag parating na yung tren, kailangan mong i-adjust yung table mo. Kundi, mababangga talaga. Safety first talaga dapat. After ng Train Street, bumalik na kami sa hotel para mag-pack. Tonight, aalis kami ng Hanoi at sasakay kami sa isang 7-hour overnight train papuntang Sapa. Parang Hogwarts Express ang vibe, pero hindi naging perfect ang weather namin pagdating doon. So, gusto niyo makita kung anong itsura ng train nila at kung ano ang nangyari sa sikat na fancy pan cable car namin sa gitna ng ulan. Yan ang abangan ninyo sa next vlog.
So don't forget to like and subscribe for more videos. So see you sa Sapa!